Hinihintay ko lang mag-record. Okay, start na ng recording. Okay guys, good morning sa inyong lahat. At ito ang ating kauna-unahan na, ayan, may pumapasok pa. Ate, okay. Ito yung kauna-unahan na ating lecture sa subject na to. Although, nagbigay na ako ng pauna nung nakaraang linggo, no? Pero yung talagang extensive na discussion ay today. Okay? So, ganito na lang ha. Pagka may tanong kayo, ibato nyo lang. Sabihin nyo huwag nyo idaan sa chat ha, kasi minsan hindi ko nakikita. So, mas maganda magsabi kayo, sir, question po, question. Ganun na. Okay. So, sa mga bagong dating, yung activities ng last week, yun na yun. Hindi na ako magdadagdag. Okay? So, in case na hindi natin matatapos yung klase natin ngayon up to 11:30, gagawin ko mamaya yung video. Promise, mangyayari na talaga na magkakatotoo na to. Kasi meron na ako naka-reading material. May kinulang lang doon. So, itutuloy ko ng konti. Tapos mamaya, gagawa ko ng style na parang pang-vlog ko. Napapanood ninyo yung video. Okay? Sige, start na ako. Share screen ko lang. Entire screen na ma-share. Entire screen. Okay, so nakikita nyo na ang sarili ninyo. Ayan. Naku, bigla may pumasok. Teka lang ha. Sige. Para makita natin. Okay. Sige. Nakikita nyo na guys? Yes po, sir. Okay. Sige. Ang ating subject, ang ating paksa ay yung interconnectedness of geography, culture, and religion. So yung pagkakaugnay-ugnay ng tatlo, ng geografiya, kultura, at reliyon. Kahit naman kasi nung unang panahon pa lang, hindi pa pwedeng magkakalayo-layo itong mga ito. Kasi syempre, yung geography, kung saan nakatira yung mga tao, no? Kung saan sila nakalocate. Yung kultura, yun yung bahagi ng nade-develop ng mga tao habang sila mula sa kanilang pagkakasilang, kung ano yung nakikita nila sa kapaligiran nila, hanggang sa sila ay mamatay. So, from womb to tomb, para siyang batas, no? Ang law ay sinasakop mula sa pagkakapanganak, pinagbubuntis pa lang, okay, hanggang sa mamatay yung tao ay may batas na sumasakop. At ganun din ang reliyon. Ayan. So yung reliyon ay nabuo sa pagsasama ng geography at saka ng kultura. Okay, teka, may admit lang ako. Okay. Okay, sige, si Dalinas. Nagtatanong sa akin kanina si Dalinas kung pwede daw sumama kahit siya nasa modular na. Pwede naman. Actually, pwede naman talaga. Kahit nga kayo lahat ng modular, pwede naman kayo sumama eh. Kasi mas malaking bagay kasi pagka may lecture na naa-attenan. Okay. So, let's begin with the interplay of religion and geography. So, yung religion at saka, dumana, sasakyan na, tapos yung tambucho, pumasok yung amoy dito. Nagbuga ng tambucho. Okay. So, ito yung ano ba yung inaasahan natin sa course na to o sa paksa na ito. So, the first one is distinguish the relationship of the given concept. So, yung mga concepts na pag-uusapan natin, matitignan natin yung pagkakaiba-iba para natin makikita kung ano yung idea ng bawat isa. Appreciate the interplay of these concepts all throughout human history. So, ibig sabihin, ang ating pag-uusapan ng mga concepts, ano yung naging gampanin nito, mula pa nung ang tao ay, kung naniniwala kayo sa creation, ay nilikha ng Diyos, nilagay sa mundo, nilikha yan, o kaya dun sa paniniwala ng iba na nag-e-evolve, part tayo ng evolution, nabuo ang tao mula sa ibang animals, okay? So, depende kung ano yung paniniwala ng iba. Okay, so pag-aaralan natin yon. So, ibig sabihin, ang religion itself, pagka pinag-aralan natin, hindi lang to parang sa doctrines, no? Hindi lang yon doon. Pag-aaralan natin pati yung origin nito, yung history nito, no? Ako, marami akong maibibigay sa inyo na, ano ba yan? Okay. Historical background ng mga iba't ibang religion kasi mahilig na ako sa history. Okay, may i-admit lang ulit ako. Nasaan na ba yun? Okay. Ganyan. Si Data. Okay. Meron pa. Dedica. Okay? Okay, balik tayo dito. Sige. Next, observe the continuous influences brought by these concepts in every facet of our life. Ayan. Sige. Ganun din nyo. Halos pareho din ng in-explain ko kanina. Okay.
Ito muna tayo. Mag-pretest muna tayo. Kumuha kayo ng kahit anong klase ng papel dyan. Kahit yung papel de hapon. Basta pwede nyo sulatan. Kahit pambalat ng tinapa, pwede yan. Sige. Magsasagot muna tayo ng pretest. Okay? Susubukan lang natin kung ano yung alam ninyo base dun sa mga tanong na ito. Okay. First one. Number one, various religions flourish all over the world, carrying with them their religious traditions and practices. One of those is worshiping their God. What is the term for a particular space where they communicate or pray to their God or gods? So letter A is sacred place, letter B, sacred images, C, holy altar, and D, sacred symbols. So pili kayo ng isa dyan. Sana all may napipili. Okay, number two. Its concern is land and people. Its features are things like continents, seas, rivers, mountains. It is fertile ground for the proliferation of religion. It refers to what term? Is it A, culture, B, geography, C, religion, D, landscape? Okay, number three. Pagka ganito naman, wala ba magkokopyahan? Wala na kopyahan dapat dito. Okay, number three. Whose belief is this? Religion is philosophy, and philosophy is religion. Is it a Western belief, letter A? Letter B, Southern belief. Letter C, Eastern belief. And letter D, Northern belief. Number four. Each particular region or religion has a particular place where believers go and pray to their God. What particular religion that considers temples as its place of worship? Letter A, Judaism, B, Christianity, C, Hinduism, D, Islam. Okay. Number five, lastly, there is a special relationship between religion and geography. Religion needs the other in order to develop. Sana na-develop lahat. No? What is the appropriate term for this kind of relationship? Letter A, yun, may relasyon. Religious geography. Letter B, religious anthropology. Letter C, cultural geography. And letter D, all of the above. Yan, pagka may all of the above, parang ang dali isagot na lalo. All of the above. Okay. Sige, balik tayo. Okay. Kayo na lang ang mag-check. Walang dayaan ha. Okay, number one. Ano ang sagot? A. Letter A. Okay. It's a letter A. Sacred place. Sacred place. Okay. Number two. Anong sagot dyan? It is letter B. Geography. Okay, geography. Number three, whose belief is this? Religion is philosophy and philosophy is religion. Nagkamali pa yung spelling. A, sir. D. Okay, ang sagot dyan ay letter C, Eastern belief. Okay, so mamaya malalaman ninyo yan kung bakit nagkaganon. Okay? Sige, next. Number four, each particular religion is a particular place where believers go and pray to their God. What particular? Okay. So, saan daw yun? Pag temples. Hinduism. Islam. Hinduism. Okay. So, Hinduism. ang sagot dyan ay A. Judaism. Remember, natatandaan niyo yung nagwala si Jesus Christ. Nung pagkatapos ng Hosanna, Hosanna siya. Nung dumating siya sa Jerusalem, ano ginawa niya? Nagwala siya sa temple. Opo. Di ba? Nagalit siya sa mga tao. Tapos sabi niya, sisirain niya ang templo at itatayo ng 3 araw. Yun ang, tapos pinakahulugan yon ng mga kalaban niya, ng mga, ano ba tawag doon? Yung tawag doon sa mga kalaban niya. Palestine ba yon, sir? No, hindi. Iba yon. Ano yun eh, nakalimutan ko na yung term. May tawag sa kanila eh, yung mga nag-aaral ng opo. Nag-aaral ng yung mga matatanda. Yung mga matatanda. Ano sila? Hindi. Nakalimutan ko, mamaya maalala ko yun. Sige, anyway.
Number 5, special relationship. Sana lahat may special relationship. So, ano ang sagot diyan? It is A. Religious geography. Religious geography. Oh, sino A. nakachamba ng 5? May nakachamba ba ng 5? Wala, sir. Wala, wala. May nakachamba ba ng 4? Hanggang Meron, 3 lang sir. po inabot. Meron. Okay. Sige, sino naka-4? Oo, sir. Wow, si Troy. Sana all. Sana all. So, alam ko na yung term, sacerdote. Ayun, Yun, sacerdote. Hindi, sir. Hindi yun. Hindi yun. Dalawang grupo yun eh. Dalawang grupo yun ng ng magkaribal sa pag-aaral ng batas ng Israel, ng religious belief. Yung isa, yung kabilang si Caiaphas. Sacerdote, sir. Hindi sacerdote yun. Iba pa yung sacerdote. Kasi ang sacerdote, yun yung parang pari nila. Hindi, iba pa yun. Teka, mamaya, maalala ko yan. Teka, hanapin ko na lang para madali. Naka-internet tayo, di ko pa alam eh. Ayun! Pariseo at saka scribes. Oh, hindi, meron ba? Sadduceo, ayun. Oh. Buti may kasama ako sa Kristan dito. Ayan, Pariseo. Ayan, Ang galing. Pariseo yun. So, mga eskriba sila. Sila yung, hindi lang sila kumokopya ng ng Torah. Nag-aaral sila at the same time. Kasi minamano-mano lang yun. Eh. Okay. Eskriba at saka mga Pariseo. Ayan, sila yung mga kalaban ni Kristo. Yung yung mga Pariseo, yun yung kumbaga parang medyo yata sila hardcore. Yung parang mga fundamentalist sila. Although tama naman yung term ko, fundamentalist, kasi handa silang pumatay para ipaglaban yung kanilang paniniwala. Okay. So, let us begin with the discussion. So, interplay of religion and geography. Okay, meron lang tayo hanggang 11:30. Sige, tingnan natin. So, how did religion... Ayan, may nagpapa-add na naman. Sige, tingnan natin. Teka lang, ha. Ayan, si Linky. Okay. So, how did religion develop? Religion flourishes in space and time, not in a vacuum. Okay? So, geography is the fertile ground for religion to flourish. So, nung nagsisimula pa lang yung civilization sa mundo, sa pamamagitan ng pag-usbong ng kauna-unang civilization sa mundo, which is the Sumerian civilization, kaakibat na kagad dyan yung pag-usbong din ng paniniwala, sa reliyon. And even nung wala pang civilization, yung parang yung hindi pa siya organized as a civilized, sumirip na bata, diba, yung wala pa yung gano'n. Parang meron na silang nabubuo na paniniwala. At makikita yun doon sa mga drawing nila sa cave. Meron na silang ganon. So, ito, alam na ninyo yung ibig sabihin ng geography, di ba? The study of Earth and its people. So, ayan, makita na ninyo yan. So, galing sa Wikipedia. Actually, itong material na binabasa ko, na itinuturo ko sa inyo, ay hindi aking originally na material to. Iba gumawa nito, okay? So, kung meron man kayo makikita na pagkakamali dito na nakasulat, ay hindi ako may kagagawa. Kinapi ko na lang to para mas madali eh. Kasi nagmamadali talaga ako. Okay, so we have this, the relationship between religion and geography can be termed as religious geography. Okay, by which geographical ideas are influenced by religion, such as early map making and biblical geography that developed in the 16th century to identify the places from the Bible. Okay, so tandaan niyo, tingnan niyo. Natatandaan niyo yung, kung nakakita na kayo, naka-encounter na kayo ng mga old maps, particularly yung gawa ng mga taga-West. Makikita ninyo na yung mapa, ano tawag doon? Meron silang may makikita kami mga parts na may malaking octopus. May mga monsters na parang may mga hydra ka makikita. Parang yan? Ano yung nag-i-exist na yan? Kasi guys, even yung map making, naapektuhan talaga yan ng mga gumagawa ng yung religious belief ng mismo map maker. Nangyayari yan. Na ilalagay kasi nagkakaroon kasi ng mixture yung paniniwala, so particularly sa Christianity and even sa ibang religions, so kagaya niya nung nabuo yung first century Christian church, syempre nagkakaroon ng intermarriage, pero yung sinasabi na according sa mga scholars, yung first century, yung talagang kauna-unahan, napaka-strict nila, hindi sila nakikipag intermarriage basta-basta dun sa hindi nila ka-reliyon. So, kung sasama ka sa kanila, mag-convert ka.
Kaya lang eto, ang nagkaroon kasi ng pagbabago nung syempre nung nawala na yung sina San Pablo, yung mga apostoles, no? Yung mga unang nag-aral ng ng galing kay Kristo. Tapos later on, nagkakaroon na sila ng intermarriage. Tapos hindi mo maiiwasan na maiimpluwensya ng ibang paniniwala, yung paniniwala ng Kristyanismo. Kaya magtataka ka, eto may mga practices sa Christianism, sa Christian religion, no? Lalong-lalo na dyan sa Roman Catholic Church, yung meron ka makikita na meron siyang pagan origin. Okay, may pagan origin siya talaga. So, kayo, siguro mga bukas o sa Wednesday, kahit bukas o kahit mamaya, i-upload ko yung sinasabi kong material. Okay? Para makita ninyo, guys. Hindi yun para manira ng isang particular religion. Okay? Para makita natin yung historical na background niya. Bakit meron pala, ibig sabihin pala, even yung mga designs na nakikita natin sa paligid, no? Meron pala siyang religious value, meron pala siyang significance sa religion, no? Na-influensyahan siya. Actually, guys. Okay. So, next. Meron ako sasabihin kanina, nawala eh. Maaalala ko na lang yung mamaya. Next. Okay. Spreading the faith has been shaped by geographical context. Okay. So, for example, for the Jews, the land of Canaan, o Canaan, Canaan yun is the land promised to them by their God, Yahweh, through Abraham. So, ayan, so on and so forth. Yan, nag-promise sa kanya yung Diyos na si Yahweh. Okay, trivia. Alam to ng mga miyembro ng ng iba, ewan ko, dapat aralan ninyo to. Pero yung isang particular na grupo, yung ang dating daan, yung Iglesia ng Diyos, tinuro to ng kanang leader dun eh. Na yun daw, Yahweh, ay hindi talaga yun ang totoong bigkas niyan. No? Nilagyan lang yan ng vowel. No? Nilagyan lang yan ng vowel para mabuo. No? Kasi yun talaga, pagka nakita mo sa Israeli na sa Hebrew na text, ang spelling niyan ay YHWH lang. So kung ano man ang bigkas niyan, hindi sila sigurado. So yung naririnig natin na bumibigkas ng Yahweh, ano yan? Isa lang sa possibility. So there are many possibilities na hindi talaga nila alam yung tunay na bigkas. That's the fact. Okay? Kahit alamin ninyo, hindi talaga alam niyo eksakto. So paano nangyari yon? Kasi guys, yung YHWH, yung tunay na bigkas niyan, hindi yan binibigkas ng mga Israelita, ng mga Hebrew, no? Yung kabilang sa Judaism. Bakit? Kasi sobra siyang sacred. Sa sobra niyang sacred, hindi mo yan pwedeng basta-basta sabihin. No? So yung mga unang-una na generation na nakakaalam ng tunay na bigkas ng YHWH, yung pangalan ng God nila, I'm not saying na God ko rin yun. Kasi hindi ko alam kung ganun yun eh. So, yung particular, di ba? Particular. Kasi Judaism yun eh. So, sa kanila, hindi dapat niya binibigkas. So, anong nangyari dyan? Nakalimutan yung tunay niyang pronunciation. Kasi, nakasama yung tunay na pronunciation niya, yung pagkakapronounce dyan, nawala kasama nung mga namatay na nakakaalam ng totoong bigkas niya. Okay? So, ngayon, kasi kailangan siyang magkaroon ng name, binibigyan na lang siya ng pronunciation, no? So yun talaga. Okay, yan ang trivia ko tungkol dyan sa YHWH. It's Yahweh, pero actually it's not Yahweh. Ano lang yan, nilagyan lang nila ng pronunciation niya. Okay, pangalawa, mababasa niyo sa Book of Judges, no? Even sa Book of Samuel. Although ang Book of Samuel naka-focus yun sa labanan sa pagitan ng paghahari ni Haring Saul at saka discovery kay King David, no, kay David, pagpatay na kay Goliath. Pero mapapansin niyo na bahagi doon na kasama sa bahagi ng kwento doon sa libro ng Samuel ay yung tungkol sa conquest ng kaharian ng Israel. Noong time na yon, established na sila. Medyo established na yung Israel. Although, may magkakaiba pa rin sila na grupo. Kasi si David galing sa Hebron yan eh. No? Tapos iba pa yung sa may bantang Jerusalem. So, ni-unite kasi ni King David yung King David yung Israel eh. Hindi pa kasi talaga siya solid na solid. So, ngayon, pag binasa mo yung much earlier na book niyan, which is the Judges, doon mo mababasa yung katuparan ng nandito sa text na to.
na ipagkakaloob kay Abraham yung promised land. Bakit? Kasi hindi naman natupad yung pagbibigay ng promised land nung panahon ni Moises. Si Moises na sugo, baka ibang Moises ang iniisip niyo. Okay. So yung Moises na yan, di ba, alam niyo, tema yan ng yan ang istorya ng Prince of Egypt, yun yung sa istorya ng sa Disney nung araw ng 90s, no, The Prince of Egypt. Si Moises yan. So, alam na naman natin ang Bible story kay Moises, no. Pero kung gusto ninyong ikwento ko pa, pwede ko na ikwento some other time. O siguro dito sa recording ko, ikikwento ko. Okay. Eto, nung dumating siya doon, kinuha niya yung mga Israelita na isang malaking nation na, no? Na siya eh. Threat na siya sa Egyptian nation. Kaya natatakot ang mga Egyptians, no? Tapos masama pa doon, nawala na yung henerasyon ng mga Egyptians sa pangunguna ng Faraon na nakakakilala na kaibigan ng Israeli nation. So anong nangyari diyan? Kaya ang Diyos yung pangako niya ng promised land, tinupad niya nung panahon na ni Joshua, no? Although si Moises ang nagsimula kasi siya ang humango sa si God ang humango sa bansang Israel sa pamamagitan ni Moises. Magkakasama naman sila ni Joshua noon eh. Siya, si Aaron, si Miriam. Tatlo sila magkakapatid eh, no? Tapos si Joshua. Nagkahalo na. Joshua. Okay. So, si Moises ay hindi nakarating sa promised land. Namatay siya at the age of 120 years old. Kung di ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, namatay siya, inilibing siya ng Diyos doon sa isa sa mga lupa ng mga Moabites, no? Ammonite at Moabites yun, yung mga anak ni Lot, mga anak ni Lot doon sa mga anak na nabuntis niya. yun eh. So, nagkaroon ng kaharian anong araw na Ammon ng Ammon at saka Moab, no? Yung mga ganung bansa nung araw eh. Ngayon, hindi siya nakapasok doon sa Kanaan. Bakit? Kasi meron siyang naging violation sa iniutos ng Diyos. Yun yung tungkol doon sa pagpapaniwala sa mga tao na yung God. Teka mama, hindi pa ako tapos. Tinitignan ako ng nanay. Okay, so meron kasing yung magpapalitaw ng tubig dun sa bato, yung popok-pok na ganyan. Hindi niya masyado na-clarify yon, nabigyan ng diin na talagang yung God ang may kagagawa no, kaya lumabas yon. At saka may mga iba pa siyang violations. So in short, pinakita lang sa kanya, dinala siya sa ibabaw siya yung pumunta sa ibabaw ng bundok, pinakita sa kanya ng Diyos yung lupa, yung promised land. Pero hindi na niya mararating yun. Kasi kinuha na siya ng Diyos ng time na yun. So, okay. So, pag binasa mo yung Joshua, makikita mo doon yung ginawang method ng mga Israelites kung paano na nakuha yung promised land, yung Kanaan at saka yung mga kaharian sa paligid nito. Anong ginawa nila? Nabasa niyo ba yon? Ang utos sa kanila ng Diyos ay patayin lahat ng tao doon. Yan, patayin lahat ng tao doon. Hindi ko sinisiraan, nasa libro yan. Diba? Yan. Kung naniniwala kayo sa Bible as a historical material, kung paniniwalaan yon, it's a fact. Diba? It's a fact. Kung yun yung paniniwala niyo, factual yun sa inyo. Sabi nga, no, sa principle ng relativism, yung truth, there is no such thing as absolute truth. No? Ang truth ay depende sa truth mo. Diba? Minsan maririnig ko yan kay Mr. Mondes, yung truth, depende sa truth ko. Okay? So ako, nagpapaliwanag lang ako ng base sa nabasa ko. So ang utos kay Joshua at saka sa mga Israelita, para masakop ninyo yung promised land, makuha ninyo yan, kailangan yung patayin lahat ng tao doon. Patayin mo mula sa matanda hanggang sa bata, babae at lalaki, pati yung mga hayop, wawasakin mo, pati yung mga pananim, wawasakin mo. Wala ka ititira. Kasi kaya niya pinawawasak yun. Kasi ano daw yun? Ano kasi yun eh? Mga alay yun sa mga Diyos-Diyusan. No? So, kailangan ma-cleanse yung land mula dun sa anything na may remnants ng paniniwala sa ibang Diyos. Kasi, ang practice kasi ng Judaism, no? Ng paniniwala sa yung kay Yahweh ay monotheism. Paniniwala lang sa isang Diyos. Na ayaw niya ng may iba pa siyang Diyos na ka-share sa paniniwala sa kanya.
Kaya nga, sobrang, kung mababasa kayo ng Bible, makikita ninyo na every time na sumasamba sa ibang Diyos ang mga Israelita ay nagkakaroon ng kapahamakan sa kanilang bansa. Okay? Pero tatalakayin natin yun sa mga susunod na episode sasabihin ko. Sa mga susunod na lesson natin. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo yan. Kasi ako Bible reader ako mula. Nagsimula ako magbasa ng Bible noong 1988. Pero napatigil na ako na matagal. Grade 2 pa lang yata ako noon. Although 10 years old na ako, medyo overage na. Pero nagbabasa talaga ako. At nagustuhan ko ang pagbabasa ng Bible kasi it is at the center historical book. Okay? Although hindi lang naman siya isang book. Compilation siya ng maraming books. No? So, kayo na magbasa ng details. Kung handa kayong tanggapin, yung na ganun ang ginawa ng mga Israelita sa lahat ng mga tao doon na pinagpapatay nila. Yes. Kaya alam niyo ba na pag lumabag ka nung araw sa utos ni Yahweh, doon sa istoryang 'yun pag nilabag mo 'yun, parurusahan ka. Halimbawa naawa ka. O kaya hinayang ka doon sa mga ginto, ayaw mo wasakin. Nang hinayang ka doon sa mga damit, kapag nagagandang ka, may kaparusahan 'yun. Pag nalaman 'yun, papatayin ka. Ganun ang nangyayari doon, papatayin buong pamilya mo. Nandun sa istorya. Diba? It's a fact. Based doon sa truth nila. Diba? Sabi nga, truth is relative. Okay. Sige. May tanong ba kayo? Tanong? Tinitingnan ko lagi oras. It's 11:03 na. Tinitingnan ko kasi baka ayoko sumobra eh. Kasi may mga iba pa kayong klase. Kung akin lang sana lahat ng oras, okay lang. Okay. Next. Kung pagka may tanong kayo, magtanong lang kayo, yung sumabat kayo ng konti kasi baka ako dire-diretso lang. Okay. So ang kagandahan nito sa Ang kagandahan nitong online, parang radyo lang yung para kayo nakikinig sa radyo. Na pwede kayo magtrabaho ng ibang bagay. I-hands-free nyo lang yung cellphone nyo kung meron siyang feed. Okay, kabit nyo sa speaker, 'di ba? Mapapakinggan 'yon. Even yung mga kasama mo sa bahay, magulang mo, mapapakinggan pati yung lecture ko. Okay. Next, do you know that major religions of the world have their origins in Asia? Okay, tama yun. Yan, nakikita nyo dyan. Medyo malitong, yung malitong text. Kaya kawawa yung mga naka-cellphone. So, babasahin ko lang yung ibang parts. So, yung kasama dun yung Buddhism, Christianism, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Shinto, Sikhism, Taoism, and Zoroastrianism. Yung Zoroastrianism, pwede ako nagkakamali galing yung sa Asia Minor. Sa Iran, nababandang Iran. Sa Macedonia. Macedonia. Okay, Macedonia. Okay, thank you. So, Macedonia, kung galing niya sa Macedonia, ibig sabihin, posible na alam din ni Alexander the Great. Yung tungkol. Sir, kasi po, si Zoroaster po, yung nag-alaga po kay Alexander the Great, kung sick siya. Okay, thank you. May kasama tayong quizzer dito. Mas maganda yun. Thank you very much. Thank you very much. Although kasama siya sa mga major religions, pero medyo isolated lang yata yung kilalalagyan ng Zoroastrianism, no. Doon lang sa may banda roon. Hindi siya kagaya ng ibang religion na talagang parang ang extensive, no. Kagaya ng Christianism, Buddhism, no. Nga pala, yung Confucianism, yung religion, sinasabi na religion daw yan. Pero actually, Confucianism is very confusing. Kung ano ba talaga ang kategorya niya. Bakit? Kasi, thank you kanina, kasi ang mga alagad ng Confucianism, sinasabi na hindi naman to religion. It is a philosophy. No? It is a philosophy. Kaya lang, siyempre, sa sobrang ganda ng mga aral ni Confucius, no? Ipinalalagay ng ibang mga tagasunod na religion siya at the same time. Parang pareho na rin sa Buddhism, no? Si Siddhartha Gautama Buddha ay hindi naman nagtatag ng bagong religion. Nung nakuha niya yung nirvana sa ilalim ng Bodhi tree, hindi naman siya nagtatag ng religion. Even himself, sabi niya, it's not a religion. It's a philosophy. Kaya lang ang problema, syempre, yung mga alipores niya, ituturo siya at the same time, parang religion na. So, makikita natin mamaya, ano yung reason kung bakit naging ganun, no? Na bakit parang nagkakaroon ng interchangeably, nagiging religion siya, and at the same time, philosophy. Actually,
yung kahit naman yung Christianism, kahit naman yung Judaism, ano rin yan eh, at the same time, philosophy din yan. Philosophical, yung works niya philosophical. No? Kaya nga, tingnan niyo yung mga nagpapare, yung mga nag-aaral ng pagkapare, isa sa mga kinukuha nila ng mga subjects ay philosophy. In fact, pagka nagtapos sila yung basic na course nila, ay AB philosophy. Yun ang kinalalabasan ng kanilang kurso, no? Kaya ang swerte nga nila, ang galing nila sa philosophy, supposedly. Okay. So sabi nga dito, some of them spread in other grounds like Europe, hence they were branded as Western religions like Judaism, Christianity, and Islam. So, anong nangyari dyan? Nung napalipat siya, okay, parang may naalala ko, parang tinatranslate niya na, actually, parang gano'n. Pero meron ako, ang kaibahan ko, meron ako alam na historical. Okay, okay. So, anong nangyari dyan? Nung nakuha, kasi, kagaya niya, ang Christianity, nasa ano lang yan? Nasa bansang Israel lang yan. Kaya lang, ang utos sa kanila ng Diyos, no, sa pamamagitan ng San Pablo at saka ng ibang mga natuto ng aral ng Kristyanismo, ipalaganap yan, hindi lang sa mga Hudyo. Kasi ang kaligtasan, ayan, ito, aral, doktrina na to, ha. Okay, ang kaligtasan daw kasi, hindi lang dapat nararapat sa mga anak ng Diyos, ng mga Israelita. Kailangan niya ipamahagi sa buong mundo. So, regardless kung ikaw ay isang Hudyo, di ba? O, isa kang Hebrew, no? Kailangan ipalaganap din niya sa mga hentil. So, kami tayo sa mga hentil, no? So, kung titingnan niyo yung doktrina ng Kristyanismo, no? So, lumaganap yan. Kaya lang, ang nangyari, kaya siya parang napadpad, tapos naging sobrang bilis ng widespread niya, ay bukod dun sa maganda yung aral ng Kristyanismo, no? Sa pamamagitan ni Kristo, ay at the same time, ginawa kasi siyang state religion ng Roman Empire, no? Natatandaan niyo yun kasi 'di ba dati napapanood natin yung kay Nero, yung panahon ni Nero na pinapersecute yung mga Christians, sinuhuli tapos nilalagay sa stake, sinusunog, no? Yung iba pinapakain sa leon, sa tigre, no? Tapos yung iba pinapasabak sa gladiatory matches. Ganun ang ginagawa siya as a form of entertainment. Pinapersecute, no? Kasi nga at the same time kasi yung Christianity, hindi lang siya isang religious movement. You have to remember that. Noong time kasi yun, natatakot ang Roman Empire sa any movement na magiging threat sa kanilang empire. Kasi politically speaking, kasi sabihin mo, di ba, ang religion, nagagamit sa politika yan eh. Napaka-tolerant, no? Ang Roman Empire lenient din pagdating sa sa religious belief ng mga nasasakupan niya. Yan ang maganda sa Roman Empire. Hinahayaan niya kung anong paniniwala ng mga tao doon sa nasasakupan niya. For as long as sumusunod sila sa batas ng Roman Empire. Parang separation of state and church, sir. Okay, very good. Para doon sa separation ng church and state. Pero liwanagin ko lang binanggit mo 'yan. Sa kolonya 'yon. No? Sa kolonya 'yon. Pero sa kanilang sa kanilang pinakapamahalaan, nagkakaroon siya ng nagko-crossover talaga eh. No? Nagko-crossover talaga 'yun. Kasi nga ganito, kasi meron silang church, pero yung establishment ng kanilang church na parang yung konsepto natin na parang yung kagaya sa Catholic Church na kailangan sa pamamahala ng pamahalang Espanya sa Pilipinas. Iba naman sa konsepto ng sa Roma yun eh. Kasi tingnan nyo, ang Roma kasi, medyo hahaba lang kasi kailangan ko i-explain eh. Natuto kasi sila ng style ng marami silang kinopya sa mga Greeks, no? Yung democracy, no? Yung sistema nila. Kaya nga ang mga Romano may Senado, no? Nakakatuwa sila kasi para silang yung prototype ng democracy na tinatawag, no? Kaya lang syempre, iba ang policy. You have to remember this. Na iba ang policy sa kolonya. Parang ganito, parang yung Spain. Nung pumunta siya sa Rizal sa Spain, natutuwa siya, naiinggit siya. Kasi ang Spain, kahit sabihin mo pinamamahalaan ng hari o kaya reyna, malaya sila as citizens. Pero bakit pagdating dito sa mga kolonya, iba ang policy? Diba? Parang nahihirapan yung mga sakop. So, iba yun. So, okay, balikan natin. Ang nangyari dyan, naging threat yung Christianism. Kasi nga nagagamit sa rebellion. Diba? Nagkaroon nga ng kaya nga nagkaroon ng pananaw noon, eto
Mapapasa nyo naman to, nasa Bible din naman to. At saka, nasa footnotes to ng Bible. Na, kaya nila ginawa, yung yung pagpatay kay Kristo, pagbitay kay Kristo sa krus. Kasi natatakot, pinalabas kasi ng mga kalaban ni Kristo na ito ay magsasagawa ng rebellion laban sa Roman Empire. Kasi ang mga Romano, wala silang pakialam kung ano ang gawin niya, kung yan ay nagtuturo ng bagong reliyon, wala silang pake. Pero nung nakarating sa kanila ang maling balita, di ba? Na fake news ang mga Romano. Uso na fake news dati, sir. Uso na fake news doon. Pinalabas kasi ni Caifás, saka ng mga iba pang kalaban ni Kristo, na si Kristo ay hindi lang siya basta-basta religious leader, kundi isa siyang yung sinasabi nga na sa loob ng 3 araw, di ba, gigibain yung templo at sa loob ng 3 araw, Apo. itatayo. Pinalabas nila yung literal. Hindi nila inisip yung na si Kristo yung pala yun. totoong meaning. Apo. Oo. Kasi tandaan niyo, sa maniwala kayo sa hindi, ang mga Hudyo na ang reliyon ay Judaism, hanggang ngayon hinihintay pa nila ang Messiah. Hindi sila naniniwalang si Kristo yung Messiah. Anak ng Diyos. Oo, hindi sila naniniwala. Hanggang ngayon hinihintay nila. So yung naniniwala na Messiah si Kristo, siya yung Kristo, si Jesus. Laganap lamang 'yon sa Christianism. No, sa Christianism, although may denomination kagaya ng Iglesia ni Cristo, hindi siya pinaniniwala ang Diyos, di ba? Tao siya. Pero that's beside the point. Yung Christianism ang naniniwala na siya yung Mesiyas. Pero yung mismong mother religion, no, yung pinagmula ng Kristyanismo, which is Judaism, hindi siya naniniwalang si Kristo ang Messiah. Kaya nga pinapatay nila Hindi dahil sa tinutupad nila ang prophecy. Hindi kasi sila naniniwala. And at the same time, tandaan ninyo, may may political na na implication kasi yun. Kasi nga naman, kung pinabayaan nila si Kristo na mamayagpag, mawawala sa eksena yung mga Pariseyo. Yung mga nagtuturo ng kautusan. Di ba parang pumasok yung pansariling interest ng mga nagtuturo ng reliyon. Pinapatay nila si Kristo, hindi dahil sa prophecy, kundi dahil sila ay mawawalan ng kita. Mawawalan sila ng control. Totoo yun. Yun ang nangyari doon. Okay, so marami pa tayong tatalakayan tungkol sa istoryang niya at saka sa iba pang istorya ng religion. Okay? So, sa mga susunod na lang yun, kasi 11:14 na, malapit na. Okay. Ito na yung kanina. So, yung religion, yung tanong kanina sa number 5 ba yun? Asa ba yung tanong? Ayan. Number 5. Is it number 5? Tanong kanina. Ayun, ito, number 3. So, religion is philosophy and philosophy is religion. Dito napapasok yung guys. Bakit may ganun? Diba? So, eto na yon. Base sa sinulat ni Christine Carmela Ramos in her book, Introduction to the Philosophy of the Human Person, ng 2016. Eto yung disparity na pagdating sa mindset ng Western, ng Occidental, at saka Eastern na point of view pagdating sa religion. So yung palang origin ng Occidental, di ba may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, yung palang Occidental ay Western. No. Tapos yung Eastern, Oriental. So ito yon, tingnan nyo guys. Points. Okay. So we have the Western thought ng religion, tapos meron tayo Eastern thought ng religion, Oriental. So ito yon. So sa Western thought, religion and philosophy are different disciplines. No? Sa kanila, sa mga taga-West, magkaiba yan. Ang reliyon at saka philosophy. Pinaghihiwalay talaga nila yan. Pero sa mga sa Orientals, which is lalo particular na yung yung mga Chinese, Japanese, Koreans, ganyan. Orientals. No, kahit naman tayo Oriental naman tayo. Kaya na mas Oriental kasi sila. Okay. So, religion is philosophy and philosophy is religion. Kaya kita niyo, yung Confucianism, yung Buddhism, and even yung Shintoism, sama mo pa yon, no? Parang sa kanila, hindi lang siya basta religion. Philosophy din siya. Way of life na siya. No? Magkaiba kasi. Kaya tinan niyo, ang mga
taga-West nawiwirdohan sa practice natin sa sa religion. Kasi parang sobra daw tayong fanatic. No? Kaya tingnan nyo, ito yung tungkol sa yung prosesyon na Nazareno. 'Di ba? Ang daming fanatics, no? Dami, sir. Mga deboto. Sobrang dami. Samantalang hindi naman ganun dati Opo. practice doon. Yes. And even doon sa Spain itself, hindi naman sila ganun ka-hardcore doon. Mas hardcore pa sila pagka naglalaro pa sila nung nung tradisyon na yung babatuhan ng kamatis Tsaka yung nagpapatakbo ng toro 'Di ba? Pero pagdating do sa talagang religious na devotion nila, hindi sila kagaya natin. Samantalang sila yung nagdala ng religion dito ng Roman Catholicism o yung Christianity. 'Di ba? Ibang-iba yung naging approach natin ng mga Pilipino, ng mga Asians, kaysa sa kanilang mga taga-West. Kasi iba nga sila Diba? Doon pa lang nakikita, kaya pala ngayon, parang sa ngayon, sa kasalukuyan, lumalaganap yung secularization sa Europe. Kasi nga, parang hindi na sa kanila ganun ka-importante ang religion. Parang na lang siya, parang thing of the past. Parang nasabi, parang requirement ka lang. Sige, kaya kailangan natin Pero hindi na sila nagiging religious. It's more on, they focus more on yung well-being na, yung tungkol sa economic na kalagayan sa buhay. Doon sila nagpo-focus. Yung health nila, syempre. Pero yung God nila, hindi sila ganun pa-devoted na kagaya natin. Although, syempre, napapanood natin, di ba, nakikita natin sa 700 Club, di ba, napapanood natin sa mga religious shows nila. Pero actually, yung religious shows lang nila nagpapakita ng ganun. Hindi sila, iba pa rin sila. Iba pa rin sila sa atin. Mas religious tayo sa kanila. Okay? Next, mindset is linear, which means there is a beginning and end. Ayan. So sa atin, mindset is circular. The end conjoins the beginning in a cyclic manner. Diba? Parang yun nga, yung beginning at saka end sa atin ay religion. Napaka-religious ng mga Orientals. Ibang-iba tayo. Sa kanila, iba Diba? Alam mo, mas matimbang pa sa mga taga-West, politics. Diba sa atin, diba sinasabi ko sa inyo, dalawang bagay na huwag nyo pag-uusapan para hindi kayo mahati, kayo mga magkakaibigan. Religion at saka politics. Pero pagka sa Western culture, ang politics, mas matimbang yan kaysa sa religion. Although yung religion ay matindi rin sa kanila. Pero it's more on, sa kanila, ganito guys sa kanila pag pinag-uusapan sa West, no? Pag pinag-uusapan ng religion, it's more on the political side. Sino? Who controls who? Who controls what? Ganun yun. Who influences many? O the many? Ganun sa kanila. Political pa rin ang approach nila. No? Sa atin, palibasa tayo, aral sa mga Amerikano, hindi maiiwasan na nagiging political din tayo. Ganun na nangyayari sa atin. No? Kaya guys, minsan, huwag kayong magtataka dun sa nangyayari. Kasi nga, yung pagiging oriental natin, mas nakahihigit sa ating mga Pilipino yung pagiging makakanluran. Hindi yun nakapagtataka kasi for 333 years, sakop tayo ng mga Espanyol, which came from a Western country. No? Na ibang-ibang pananaw. Tapos, yung mga Amerikano for 50 years, na ibang-iba, napaka-liberal. Ibang-iba sa atin. No? Kaya nga tayo, nung ginaya natin mga Amerikano, natin, pati yung mali. O kaya, hindi man mali, yung parang ibang practices nila na iba dun sa taliwa sa ating kultura. Ganun na nangyari dun. Sige. Next, they speculate. So, in the Western thought, they speculate and theorize. No application to life is necessary. Pero pagdating sa Eastern thought, acceptance of the validity of intuition and mysticism. So, naniniwala tayo doon. No? Intuition at saka mysticism. Diba? Kaya nga tayo mapaniwalain sa mga milagro Diba? Sa pangkalahatan pinagsasabi ko, hindi ko naman sasabing as in lahat ng taga-West hindi naniniwala sa mysticism. No. Not exactly like that. Sa kanila nag-uumpisa.
Tapos nung nakarating sa atin, yung sa atin mas yumabong. At ipinagpatuloy natin. Sa kanila parang naging movement dati, tapos nung nawala na yung original na perpetrator nung mismong movement na namatay, di ba? Unti-unting nawawala. No? Hanggang sa naging part na lang siya ng history, naging theory na lang siya, everything. Sa atin, pag ipinasok, lumalawak. Lalong-lalo na kapag galing nga sa Western thought. Tingnan nyo, ito makakwentuhan ko lang, titingnan ko oras 11:22. Tingnan nyo speaking of movements, no, religious. National muna tayo. Mamaya bibigyan ko kayo ng local. Sa national level, di ba natatandaan yung tunggalian sa Malolos Congress nung araw? No, kung nadaanan niyo nung 1898 to 1899, pag-uusapan yun. Yung tungkol sa, magkakaroon ba ng isang state religion ang bansang Pilipinas, no? Yung government, no? Laging tabla yung sa every time nagbabotohan hanggang may isa na nag-break away. Kumampe dun sa no na pagkakaroon ng state religion. Ba't ko yung kinikwento sa inyo? Kasi guys, sa galit kasi ng mga, lalo-lalo na ng mga mason na miyembro ng revolusyon sa Roman Catholic Church, dinedespise nila maigi yung mga fraile. Sobrang galit nila Kasi nga, itong mga fraile nito, nakikialam sa itinatakbo ng gobyerno ng Espanya sa Pilipinas. At the same time, nagiging pangunahin paminsan sa mga nang-aabuso, lalong-lalo na yung mga pinadala rito na fraile nung patapos na pananakop ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. No? Ngayon, kaya umusbong yung itinatag yung church, yung Philippine Independent Church ni Isabelo de los Reyes. Contrary to popular belief, it is not Gregorio Aglipay who founded the Philippine Independent Church. It was founded by Isabelo de los Reyes. No, yun siya yung nagtayo din ng obrero, yung parang nakalimutan ko yung title Yung parang yung union, no? Workers Union of the Philippines, parang gano'n. Nakalimutan ko yung exact title niya sa Espanyol. No. Tapos, si Gregorio Aglipay ang naging kauna-unang obispo maximo, yung pinakamataas na obispo. Si Gregorio Aglipay is a priest nung panahon ng Kastila. Kaso, kalaban siya ng mga fraile, lumabas siya sa simbahang Katoliko, sumapi siya dun sa itinayo ni Isabelo de los Reyes, natatag ang Philippine Independent Church. Inakala nung una na ang Philippine Independent Church ay magiging parang yun yung magiging widespread sa buong Pilipinas. Nalalaganap talaga at mapapalitan ang Roman Catholic Church. Nung umpisa, yes. Pero nung natalo nga si Aguinaldo, nawala na yung Aguinaldo government, no? Unti-unting lumamlam yung popularity ng Philippine Independent Church. Well, na-maintain kahit papaano yung existence nito na medyo malakas pa nung buhay pa si Gregorio Aglipay, si Bishop Gregorio Aglipay. But the problem is, nung mamatay si Gregorio Aglipay, ayun na, unti-unti nang lumamlam yung popularity ng Aglipayan Church. That's the reason why, tandaan niyo, yung Santa Filomena, guys, na sementeryo. Ito, yung nandiyan sa may katabi ng Eternal. Yan ay isang Aglipayan Cemetery. Alam nyo ba na Aglipayan Cemetery yan? Hindi yan for Catholics. So, kung ikaw ay Aglipayan, diyan ka ililibing. O you're a non-Catholic, diyan ka ililibing. That's before, ha? That's before. Alin ang Catholic Cemetery natin? Ang Catholic Cemetery, sino rito taga-Kanlalay? May mga taga-Kanlalay dyan. Yung Amorlon. That's the Catholic Cemetery, guys. Kaya hindi ba kayo nagtataka bakit walang ermita? Walang yung parang maliit na simbahan sa gitna yung ano man tawag doon? Yung Santa Filomena Cemetery. It is because of the fact that it is an Aglipayan cemetery. Di ba? Samantala yung Amorlon, pagpasok mo, meron ka kagad makikita yung parang Simbahan, sir. ang tawag doon ermita. Ermita, that's the origin of the word. Sir, may dapat ako dun, di ba? Sa Santa Filomena. Ano?
May chapel po doon. Sa may ano nga lang, hindi nga po na po sa unahan. Yung sinasabi mo kay Santa Filomena ba yung tinutukoy mo? Opo, sir. Iba pa yung kulay brown na parang chapel doon. It's a mausoleum ng isang mayamang-mayaman na pamilya sa Binyang. Iba pa yon, yung mukhang simbahan doon. Meron doon ikikwento ko yung tungkol kay Santa Filomena right after this. No? So, yun nga. So, pag pumunta ka naman sa Amorlon, may isang separate na passageway doon na nakalagay doon, to Aglipayan Cemetery. Parang Aglipayan location. Nilagyan siya ng pang-Aglipayan. Diba? Pumunta kayo sa may Amorlon, may makikita ka din pa sa gilid na papunta naman doon sa Aglipayan. So, ibig sabihin, itong Santa Filomena, Aglipayan to, so lahat pwede makilibing doon. Pero ngayon, hindi na siya magkahalo na ang Katoliko at saka Aglipayan doon. Kakakunti na lang naman Aglipayan. So, kahit anong reliyon, pwede mo isalpak doon sa sementeryo. Okay? Nga pala, pansinin ninyo, lahat ng mga puntod, pagka ang puntod ng mga nakalibing doon ay nasa unahan malapit sa gate ng sementeryo, asahan mo mga mayayaman yon. Usually, ang mga mayayaman nasa unahan ng sementeryo. Kaya pag pumunta ka sa Amorlon Cemetery, no, yung sa Catholic Cemetery, ang unang-una mo mabubungaran doon ay yung pamilya ng mga limako na may-ari ng St. Michael's College. Nandun yung libingan nila. Nandito sa may bandang kaliwa. Pagpasok mo, eto yung ermita, eto kagad sila. Sa unahang-unahan, ang lapit. Ganun sila kayaman. Okay, so, makikita natin na yung Aglipayan Church ay siya yung parang sana naging religion ng buong Pilipinas pero hindi natupad, no? Kasi nga natalo nga si Aguinaldo. Tapos hindi naman naituloy yung support sa kanya ng mga sumunod na government. Kasi syempre, ang American government hindi siya susuportahan as a church na parang isusulong siya kasi nga hindi naniniwala ang American government sa union ng church and state. Kasi sa kanila nagsimula yon. Sinepare talaga nila ang church at saka state. Ayaw kasi nila na pinakikialaman sila ng simbahan. No? Ayaw ng mga Amerikano yan. Nadala yan sa atin. Ngayon, ito na, saka na tayo magdi-discuss ng mga tungkol doon sa ibang pang bagay tungkol doon. Kasi nga, politics and governance yan. Pero pwede naman ako mag-discuss. Dadaanan naman natin yan. Okay, yun naman tungkol doon sa Santa Filomena, guys. Si Santa Filomena, ay parang, di ba, ito, national movement, no? Kasi kaya ako nabanggit yung tungkol kay Gregorio Aglipay, naalala ko na. Kasi, nag-originate yung reliyon na itinatag ni Isabelo de los Reyes sa Pilipinas. Mapapansin mo, dahil dito nagmula, hindi siya ganun natanggap na, kumbaga, lumaganap. No? Namatay unti-unti. Okay? Although hindi pa talaga totally patay, naghihingalo yung Philippine Independent Church ngayon. Halos wala nang sumisimba. Kakaunti lang sila. Okay? Kasi nga, nakadikit kasi yun sa, yung sa kalaban ng Catholic Church, yung Masonry. Yeah. Nga pala, trivia. Nung araw, pagka ikaw ay, bukod sa non-Catholic ka, Mason ka, hindi ka babasbasan ng mga pare. Bawal yun. Tapos, eto pa. Pag ikaw ay Mason, wala kang karapatang ilibing sa sementeryo ng mga Katoliko. Kung ikaw man ay pagbibigyan, hindi ka pwedeng lagyan ng ataol. That's the reason why si Jose Rizal walang ataol ng inilibing. Tapos yun din na naging problema ng Bichato nung hinahanap nila si Ambrosio Rianzares Bautista. Hindi malocate-locate kung nasa ng buto. Ano kung bakit? Nung tinanong ko si Xiao Chua, sabi ko, ba't kaya hindi namin mahanap yung buto ni Ambrosio Rianzares Bautista? Ang sabi niya, baka Mason. Kasi kung Mason siya, ililibing siya, walang kabaong. Siyempre, mas mabilis matunaw yun pagka wala kang kabaong. Diba? Lalamunin ng lalamunin ng kung ano man yun, ng kawalan, lalamunin ng lupa yun. Diba? Maswerte at kung mabubuo ka pa nun, kung nag-fossilize yung buto mo. Kaya lang, kung ang klase ng lupa na napagbaon nun sa'yo, mamasa-masa, yung parang hindi para mag-fossilize ang nalilibig doon, malas mo. Okay? So, yun ang rason. Okay, punta tayo sa Santa Filomena. Noong 1947, ginagawa ko kasi istorya niyan kaya ko ikwento sa Santa Filomena. Si Santa Filomena ay kamag-anak ni Ma'am Len
Len Alonte. Hindi. Ano ba first name noon? Yung supervisor sa DO natin na Alonte ang apelido. Almarines talaga yon, tapos naging Alonte. Lola niya, ang lolo niya ay kapatid ni Santa Filomena. Saan ka pa? Diba? Yung lolo niya mismo, kapatid ni Santa Filomena. Ito sa Santa Filomena, kaya to nagkaroon ng parang, siya folk saint. No? Folk saint siya. Nagkaroon siya ng parang maliit na reliyon nung araw, noong 1947. Kasi nung namatay siya, parang 1938 yata siya namatay o 1936. Nakalimutan ko na exact na year. Nung inilibing siya, nung huhukayin siya, kaya siya hinukay, guys. Hindi para malaman ko siya santo o hindi siya nabubulok. Incorruptible siya. Ililibing kasi tatay niya. Namatay tatay niya. So, syempre. Isasama na, sir. Oo, hindi. Well, sasama, yes. Kukunin yung buto niya, tapos ilalagay ito tatay doon. Sasama na siya doon. Abay, pag hukay doon sa kanyang puntod, nakita, buo sa Santa Filomena. Siyempre, 1940s, di ba? And you have to remember that we are Orientals, di ba? Ano tayo? May sa mysticism. Di ba? May mix. At tapos, at the same time, paglipayan si Santa Filomena. Paglipayan, nagkahalo-halo na. Na-imagine nyo na, di ba? Nagkahalo-halo ng paniniwala yon. At the same time, hindi siya nabubulok. Di ba may paniniwala din sa Catholic Church, no? Na pagka hindi nabubulok, tapos May characteristic ng saint, sir. Para kang saint, nagmimilagro ka. Ito. Ako, alam ko yung kwento kasi inimbestigahan ko yung mismong kwento niya. Isinusulat ko yun. Napatigil lang ako ng paggawa ng istorya niya. Ito na. Ang ginawa, ito, namali talaga. Mali yung practice na ginawa nila, scientifically speaking. Di syempre, amazed sila, hindi nabubulok. Ang ginawa si Ataol, nilagay sa isang gilid, malapit doon sa pinaghukayin sa kanya, display. Nakaganyan, nakatagilid. Tapos sikat na sikat ang araw. Nakabilad. So, di ba? Hindi naman siya nabulok that time. Ang daming tumingin. Ang daming tumingin. Wow, gulo yung milagrosa. Tapos yung ibang mga may sakit, gusto na humingi ng tulong. Tapos nananalangin doon sa patay, sa bangkay, ay gumagaling daw sila. Iba daw, napakita daw sa panaginip. In short, nagkaroon ng movement ng tungkol sa kay Santa Filomena, kay Filomena Almarines. Eto pa. Nagkaroon ng diferensya ng konti yung bangkay niyan. Nagkaroon nasira yung ilong. Kung bakit? Kasi isang doktor na pinatawag kasi yung doktor, sabi niya na sikat, si Dr. Garcia. Tapos dala-dala yung tungkod niya. Sabi niya, hindi ako naniniwala diyan. Ginanon. Kaya na-damage yung part ng face ni Santa Filomena. Nasira yung part ng ilong. May nasira sa part ng ilong niya. Kasi para patunayan na hindi siya, kumbaga, parang, okay maniwala dyan. Tapos eto na. May movement na, Ginawan siya ng pwesto, parang chapel, Nilagay siya ng pwesto. Tapos ang nangyari doon, yung katas ni Santa Filomena, yung katas niya, kinukuha ng mga tao. At naniniwala sila na yung katas ng bangkay nakakagaling. Pinapahid sa karamdaman, sa sakit sa balat. Baka narinig ko, iniinom pa Tapos doon sa mismo pinagkalibingan sa kanya, meron daw parang bukal na sinasahod ng mga tao. Iniinom. Diba parang panggamot. Well, syempre, alam mo yun alam mo yung placebo effect. Placebo. Alam mo yun, placebo? Yung parang, kung wala naman siyang effect, pero naniniwala ka na yung tinitake mo, makakagaling sa'yo, pwede kang gumaling. Diba? Parang law of attraction, sir. Pero actually, wala siyang sense, no? I'm not saying na huwag kayong maniwala doon. Kung talaga naniniwala ka dyan, it's your belief, diba? Bahala kayo. Yun yung truth nyo, relative naman yun Pero, ang nangyari doon, binaliwala nung iba yung scientific na pananaw na talagang may mga tao talaga na sinuwerte na hindi kagad nabubulok o kaya mabagal yung pagkabulok. No? Kasi later on, I found out na si Santa Filomena, nung inilibing kasi yun
Buo pa siya inilibing. Tapos pinahukay ulit yon kasi ililipat daw sa ibang lalagyan. Nung paghukay, tapos yung humukay na inutusan, bara-bara lang basta winasak yung ataol, ay yung nicho, nung inilagay nung kinuha sa Santa Filomena, basta na lang isinalpak sa loob ng sako. So, contrary to popular belief na si Santa Filomena ay hindi nabubulok. Bulok na siya ngayon. Buto na lang siya. Kaya nga nung pinuntahan, ay ba nakita, awang-awa daw sila doon kay Santa Filomena. Kasi nga, inilagay lang sa loob ng sako yung mga buto. Natunaw na siya. No? Nagkaroon ng movement yun. Kaya lang ngayon, hindi na siya ganun karami ang naniniwala sa kanya. Kasi nga, unang-una, itinago na yung bangkay. So wala na silang makuha ng katas. Di ba scientifically speaking, talaga naman ang bangkay ng tao, pagka talaga may bumabagal, minsan may mabagal talaga matunaw, mabulok. Tapos ang bangkay talaga, ang totoo nga niyan yung bangkay ng tao, kunwari, di ba yung minsan may naririnig ka parang, gumagalaw, di ba? Kanyang mga nakaburod parang yung humahalinghing o kaya parang may naririnig kang sound sa loob. Totoo daw yon, pero hindi dahil sa yun ay milagrosa o milagroso. Scientifically speaking, talaga yun, nagkakaroon kasi ng changes sa loob ng katawan ng taong patay. May gumagalaw doon, syempre nabubulok di ba? May nangyayari talaga doon. So normally, may lumalabas talagang mga gas yun sa bibig, sa ibang mga putas ng Kaya syempre, pag may lumalabas doon, lumilikha ng sound. Parang pareho lang yan ng yung lobo na inalsan mo ng sound. Di ba parang tunong putot, gumagalaw, di ba? So ganun din yun. Di ba? Okay. So nagkaroon siya ng palibasa, yung dalawang yon, yung Aglipayan at saka yung kay Santa Filomena, nag-originate dito sa Pilipinas. Hindi na sustain yung popularity niya. Okay? Yun yung sinasabi ko. Unlike dun sa mga Western na religions na dinala dito, papasok sa Pilipinas, napansin niyo, lumalaganap, maraming naniniwala, kasi galing sa West Kita nyo, pagkagaling dito. Pero may isa, okay guys, merong isa na malakas na reliyon dito sa Pilipinas na pumalit sa posisyon ng Philippine Independent Church. And that is the Iglesia ni Cristo. Hindi sa pinupuri ko yung iglesia, pero sa totoo lang, malakas ang Iglesia ni Cristo na yung nagiging na siya, yung lakas niya, na parang siya yung pumalit pagdating sa politically speaking at saka yung influence sa government, yes. Na yun dapat ang trabaho ng Philippine Independent Church. Ganun na nangyari sa Iglesia ni Cristo. Siya yung pumalit. Na itinatag ng 1914. Okay guys, time na, 11:39 na. So gagawa ako ng video dito. Mamayang gabi, i-re-record ko talaga to. So hahaba talaga yung video, siguro mga 2 hours yun. Kasi ipapaliwanag yun, ang dami kong daldal dito So, abangan na lang ninyo, okay? Promise, matutupad yun kasi meron na akong material. I-upload ko mamaya. Okay? So, kung hindi mamaya, bukas. Kasi i-re-record ko pa lang mamayang gabi. Okay, guys? Okay. Kung may tanong pa ba kayo? Naman, okay. Wala na po, sir. Teka, ba't naka-off yung ko? Hindi. Okay, naririnig nyo pala ako. Bakit ako naka-on? Okay, anyway. Stop presenting. So, kung wala na kayong tanong, so sa mga gustong teka lang, record ko lang, baka hindi na naman ma-record. Save ko lang yung attendance natin. Okay, save ko lang. Ayun, sinave ko lang yung attendance. Baka kasi mawala. Mahirap na pag nawala. Okay. Okay, nasa na ba yan? Ito na. So, sa mga gusto mag-open cam kayo. Screen grab. Sana naman may natutuhan kayo sa lesson today, Madami po, sir. Nasatisfy ko naman kahit paano si Ken. Nakakaya. Pangit ni Panglima. Nakakaya at hindi ako nakakapag-lecture sa inyo. Okay, guys, eto na. Screen grab tayo. Okay, in 1, 2, 3, 1. Teka, dito na. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay, save ko lang tingnan ko lang. Baka di na save. Okay, na-save na. Sige. Okay, guys. Thank you, guys, Thank you. Thank you very much.
Thank you po. Okay. Thank you, sir. Until next time. Salamat, sir. Okay. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po. Okay.